Tahimik ang loob ng korte nang tumayo si Atty. Erica Sandoval, isang batang abogada na kiranas sa kanyang matalas na pag-iisip at tapang sa pagtindig para sa hustisya. Simple na ang mga kanyang ayos, nakapusot ang kanyang kulot na buhok, suot ang itim na blazer at may hawak na makapal na dokumento. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng anyo, dama ng lahat ang bigat na kanyang presensya. Your Honor, hindi dapat hayaan na manatiling malaya ang taong ito matapos ang lahat ng ebidensyang inilatag namin. Mariin niyang sampit, halos nanginginig sa determinasyon ang kanyang tinig. Maraming beses na niyang napatunayan na kayang makapagsabayan ng isang babaeng tulad niya sa mundo ng hustisya na madalas ay pinangungunahan ng mga lalaki. At sa pagkakataong ito, isa na namang kaso ang hawak niya laban sa isang malaking kumpanya na inireklamo ng mga manggagawa dahil sa hindi makatarungang pasahod. Ngunit lingid sa kaalaman ni Erica, ang kumpanyang iyon ay pagmamay-ari na isang lalaking matagal ng laman ng balita. Chris Villarreal, ang batang negosyanteng kilala sa kanyang katalinuhan sa negosyo, pagiging gwapo at higit sa lahat, pagiging mayabang. Matapos maunang pagdinig, naglakad si Erica palabas ng korte, dala ang kanyang mga papel. Doon sa may hallway, unang beses siyang sinalubong na isang matalim na tingin mula sa isang lalaking nakasuot ng mamahaling itim na suit. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang abogadang nagbabalak pabagsakin ng kumpanya ko. Malamig ang boses ng lalaki, ngunit dama ang puwersa ng bawat salita. Napatingin si Erica bahagyang nagulat. Ang lalaking nakatayo sa harapan niya ay hindi lang basta ordinaryong negosyante. Siya ang mismong taong nababasa niya sa mga dyaryo, napapanood sa TV at tinitingala ng marami. Si Chris Villarreal. Ikaw ang may-ari ng kumpanyang yon? Mariing sagot ni Erica. Oo, ako nga. Nakangisi si Chris, halatang sanay sa pakikipagsagupaan. Pero hindi sa korte kundi sa larangan ng negosyo. Wala kang ideya kung sino ang kalaban mo, Miss Sandoval. Hindi basta-basta bumabagsak ang Villarreal Corporation. Wala rin akong pakialam. Matapang na tugon ni Erica. Ang trabaho ko ay ipaglaban ang tama. At kung may nilalabag ang kumpanya mo, ako mismo ang sinisigurado na makakamit ng hustisya ang mga manggagawa. Saglit silang nagkatitigan, ang malamig na tining ni Chris ay tila sinusukat si Erica. Ngunit hindi nagpatalo. Sa likod ang kanyang tahimik na mukha ay naglalagablab ang galit at determinasyon. Kinagabihan, habang nakaupo si Erica sa kanyang maliit na opisina, binalikan niya ang eksena kanina. Sa unang pagkakataon, may isang taong nagbigay sa kanya ng kakaibang hamon. Hindi lang dahil sa bigat ng kaso, kundi dahil sa mismong presensya ni Chris. Bakit kanon? Para bang hindi ko siya kayang baliwalain? Bulong niya sa sarili habang pilit isinasantabi ang inis na nararamdaman sa negosyanteng iyon. Sa kabilang banda, si Chris ay nasa loob ng kanyang malawak na penthouse. Nakaupo siya sa harap ng malaking pintana. Hawak ang isang baso ng alak. At muling sumagi sa kanyang isip ang mukha ng babaeng abogada. Hindi siya ordinaryo. Mahina niyang sambit. At hindi ko hahayaang pabagsakin niya ang lahat ng pinaghirapan ko. Ngunit sa kaibatura ng kanyang puso, may kakaibang kiliti siyang naramdaman na magtama ang kanilang mga mata. Galit ba yon o isang bagay na hindi niya maipaliwanag? At sa unang pagkakataon, nagsimula ang laban, hindi lamang sa loob ng korte, kundi pati na rin sa kanilang mga damdamin. Tahimik ang gabi sa penthouse ni Chris Villarreal. Ang malalaking pintana ng kanyang unit ay nakaharap sa lungsod na puno ng liwanag at ingay.
Subalit sa loob ng kanyang silid, tanging tikatik ng yelo sa baso ng alak ang naririnig. Kanina pa siya nakaupo, hawak ang isang dokumento, ang listahan ng mga reklamo laban sa kanyang kumpanya. Hindi iyon bago sa kanya bilang CEO ng Villarreal Corporation. Maraming naiinggit, maraming gustong bumagsak ang pangalan niya. Pero ngayong gabi, hindi dokumento ang iniisip niya, kundi ang babae. Si Attorney Erica Sandoval, ang babaeng tumayo sa korte na may mga matang puno ng apoy at determinasyon. Ang babaeng walang takot na hinarap siya kanina sa hallway. Hindi yan madalas mangyari sa buhay niya. Sanay siya na kapag siya ang humarap, lahat ay yumuyuko, lahat ay natatakot. Pero si Erica, iba. Hindi siya natitinag. Bunong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang baso ng alak. At hindi siya basta-basta. Sa mulang edad na 32, si Chris ay kilala na bilang isa sa pinakabatang matagumpay na negosyante sa bansa. Lahat ng meron siya ngayon, ang yaman, ang kapangyarihan, ang impluwensya ay bunga ng kanyang sipag at determinasyon. Muna sa likod ng kanyang tagumpay ay isang lihim na galit na ayaw niyang ipaalam kahit kanino. Kaya nang makita niya si Erica kanina, damay niya agad ang bawat banta, hindi lang para sa kanyang negosyo, kundi para sa kontrol na hawak niya sa lahat ng bagay. At kung ipagpapatuloy niya ang laban na to, magiging problema siya. Matiin niyang sabi habang nakatingin sa malayo. Ngunit habang sinasabi niya yon, isang hindi inaasahang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Dahil sa halip na matapot o mainis, nakaramdam siya na kakaibang pananabik. Magandang laro ito. Tagtad niya. Bahagyang natawa. Hindi siya katulad ng iba. At hindi ko hahayaang basta na lang niya ako talunin. Kinabukasan sa opisina ng Villarreal Corporation, inawag niya ang kanyang assistant. Hanapin mo lahat ng impormasyon tungkol sa abogadang yun. Gusto kong malaman ang lahat mula sa pamilya niya hanggang sa career history niya. Lahat. Nakangiti siyang naupo sa kanyang leather chair. Hindi to basta paghahanda lang para sa kaso. Ito ay isang laban na gusto niyang kontrolin. Ngunit sa kaibaturan ng kanyang kaisipan, hindi niya maitatangging may halong curiosity na hindi niya pa naramdaman noon. Sino nga ba si Erica Sandoval? At bakit mas malakas ang dating niya kaysa sa lahat ng babae na kilala niya? Habang abala siya sa plano, hindi niya alam na sa kabilang panig, si Erica man ay hindi mapakali. Ang bawat galit at determinasyong naramdaman niya laban kay Chris ay unti-unting nahahalo ng isang damdaming hindi niya maipaliwanag. At parehong sandali, nagsisimula ng magpanggaan hindi lamang ang kanilang mga prinsipyo, kundi pati ang kanilang mga puso. Maagang pumasok si Attorney Erica Sandoval sa korte. Hawak-hawak niya ang kanyang makapal na folder ng mga ebidensya laban sa Villarreal Corporation. Ang bawat pahina, bawat testamento, bawat dokumento, lahat iyon ay bunga ng mahabang oras at pananaliksik at pakipag-usap sa mga manggagawang lumapit sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi lang basta trabaho ang dala niya. Ito ay laban para sa mga ordinaryong tao na walang boses sa harap ng malalaking tao tulad ni Chris Villarreal. Pagpasok niya sa loob ng courtroom, agad ding napansin ang presensya ng negosyante. Nakaupo ito sa harap, malapit sa kanyang abogado. Nakasuot ng mamaharing dark blue suit, eleganting-elegante, parang walang kahit anong kaso ang makapagpapabagsak sa kanya. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, parang nagliyab ang paligid. Your Honor, panimula ni Erica matapos siyang tawagin. Ang kasong ito ay tungkol sa mga manggagawang matagal nang pinagkakaita ng tamang sahod at benepisyo. Ilang taon silang nagtrabaho para sa Villarreal Corporation. Ngunit hanggang ngayon,
wala silang natatanggap na hustisya. Diretso, malinaw, walang takot. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang pananalita, tumayo ang abogado ni Chris at sa hudyat ng kanyang kamay, siya mismo ang humarap sa korte. Your Honor, paraing sanbit ni Chris, ikinagulat ng marami dahil bihirang CEO ang humaharap mismo. Hindi ko hahayaang tungisan ang pangalan ng kumpanyang pinaghirapang kong buuin dahil lamang sa mga gawa-gawang kwento ng iilang tao. Ang Biller Corporation ay sumusunod sa batas. Kung may problema man, ito ay gawa-gawa lamang upang sirain ako. Nagbulungan ang mga tao sa loob ng korte. Hindi sanay ang lahat na personal na lumalaban ng isang negosyante sa korte. Ngunit si Chris ay halatang hindi basta-basta papayag na tapakan ang kanyang pangalan. Gawa-gawa? Maraing ulit ni Erica. Hindi na nakapigilang tumayo. Kung ito ay gawa-gawa lamang, paano mo ipapaliwalag ang mga resibo to, mga kontrata, at testimonya ng mismong manggagawa mo? Isa-isang inilipag ni Erica sa mesa ang mga dokumento, malinaw, matibay at imposibleng ipagsawalang bahala. Napatingin si Chris sa mga papel, ngunit imbes na umatras, isang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Impressive! Ngunit Miss Sandoval, sa negosyo, hindi lahat ng nakasulat ay totoo. At kung pagbabasya ng mga papeles na yan, baka ikaw pa ang mapahama kapag napatunayan kong peke yan. Halos mabingi si Erica sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala kung gaano kabilis kumanti ang isip ng negosyanteng ito. Hindi siya tulad ng mga nakasanayan niyang kalaban. Kung ganon, sagot ni Erica, halos nanginginig ang kamay pero hindi nagpatalo ang init. Magkita tayo sa dulo ng paglilitis na ito at tingnan natin kung sino ang mas na mapapahiya. Ako ba o ang pangalan mo pinanghahawakan? Muli silang nagkatitigan. Ang init ng galit, ang bigat ng tensyon para silang dalawa nasa loob ng courtroom. Ngunit sa ilalim ng kanilang banggaan, may isang bagay na parang hindi nila inaasahan. Ang kakaibang pintig na kanilang puso. Isang pintig na hindi nila kaya balewalain. Tapos ang unang araw ng pagtinig, mabilis na lumabas si Erica ng courtroom. Hawak niya ang kanyang mga dokumento at mahigpit ang kapit dito na parabang hawak niya ang mismo kaligtasan ng mga manggagawang ipinaglalaban niya. Ngunit hindi pa siya nakakalayo na maramdaman niyang may kasabay siyang naglalakad. Malakas, matatag at pamilyar ang presensyang yon. Hindi ka ba napapagod? Malamig na boses ang bumagsak sa kanyang iniisip. Nilawan niya at tumambad ang mukhang ilang oras lang ang nakalipas ay kaharap niya sa loob ng korte, si Chris Villarreal. Nakatanggal na ang necktie nito at bakin nakabukas ang kanyang coat. Ngunit hindi nabawasan ang karisma at lakas ng kanyang dating. Napapagod? Baling ni Erica, mariing nakatitip. Hindi ako madaling mapagod kumpara sa hustisya. Tumawa si Chris, ngunit malamig at may halong pang-aasar. Hustisya? O ambisyon? Sabihin mo nga, Miss Sandoval, ginagawa mo ba to para sa kanila o para sa sarili mo pangalan bilang matuwid na abogada? Bahagyang nanginig ang dibdib ni Erica sa narinig. Hindi dahil sa takot kundi dahil tinamaan siya ng isang puntong matagal nang pinapato sa kanya ng mga kritiko na baka ginagamit niya lamang ang mga kaso upang makinada. Pero hindi siya nagpatinad. Kung yan ang iniisip mo, Mr. Villarreal, mas lalo kitang ipapakita kung ano ang totoong hustisya. Hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Sandaling natigilan si Chris, ngunit agad ding ngumikni. At hindi lahat ng bagay ay nakukuha ng idealismo. Sa huli, Miss Sandoval, tanging mga taong may kapangyarihan ang nananatili.
Sandaling katahimikan ang sumunod. Naglalakad silang dalawa palabas ng gusali. Magkatibing ulit tila dalawang magkalabang mundo. Ang init ng hapon ay nagdadagdag pa sa bigat ng tension sa pagitan nila. Nang makarating sila sa parking area, tumigil si Erica at hinarap siya. Alam mo, Mr. Beryl, hindi mo ako kayang takutin. Hindi ako katulad ng iba na yumuyo ko sa harap mo. Seryoso na ang mukha. Ang malamig na tinig niya ay tila sumasaksak sa kaluluwa ni Erica. Ngunit sa kabila nun, hindi niya maitago ang bahagyang paghanga. Yun ang problema sa iyo. Aniya, mababa ang boses. Hindi ka natatakot. At mas lalo akong nagiging interesado. Napakunot ang noo ni Erica. Kung iniisip mong laro lang to, magkakamali ka. Sa bandang huli, ikaw rin ang talo. Hindi na siya naghintay ng tugon. Diretso siyang pumahok sa kanyang sasakyan. Iniwan si Chris na nakatayo, nakangiti ng kakaibang ngiti. Habang pinagmamasda ang papalayong kotse ni Erica. Bulong ni Chris sa sarili. Hindi kita hahayaang basta-basta akong lampasan. At hindi ko rin hahayaang makawala ka sa laro natin. Erica Sandoval. Mula sa bintana ng kanyang maliit na apartment, mataman na pinagmamasdan ni Erica Sandoval ang mga ilaw ng lungsod. Sa labas, tila masikla at maganda ang gabi. Ngunit sa kanyang puso, hindi yon ang totoo. Kumakamog pa rin ang kanyang titim matapos ang sagupaan nila ni Chris kanina. Hindi lamang dahil sa inis at galit, kundi dahil sa kung anong kakaibang epekto ng presensya nito sa kanya. Napapikit siya, pilit itnataboy ang imahe ng matalim na tingin at ngiti ni Chris. Ngunit sa halip na mawala, lalo lamang itong lumilinaw sa kanyang isipan. Hindi ako dapat magpapa-apekto. Bunong niya sa sarili. Hindi ako narito para sa kanya. Narito ako para kay Papa. Sakas niya lumakad patungo sa isang kahon na nakalagay sa ilalim ng kanyang mesa. Binuksan niya yon at isa-isang kinuha ang mga lumang dokumento, mga resibo, mga papeles ng kontrata at isang lumang ID ng kanyang ama. Sandoval Ernesto, Maintenance Worker, Villarreal Corporation. Mahigpit ang hawak ni Erica sa ID. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata habang bumabalik ang mga alaala. Noong bata pa siya, halos wala silang makain. Ang kanyang ama ay isang simpleng maintenance worker sa kumpanya ng mga bilyari. Ngunit isang araw matapos magreklamong ama niya tungkol sa hindi tamang pasahod at sobrang oras ng trabaho, bigla itong tinanggal sa serbisyo. Hindi pa doon natapos ang lahat. Ilang buwan matapos mawala ng trabaho, nagkasakit ito at hindi na nakabalik sa dati. Sa kawalan ng suporta at benepisyo mula sa kumpanya kanya pinagsisilbihan ng mahigit 10 taon, unti-unting humina ang kanyang ama hanggang sa tuluyan itong pumanaw. At mula nun, isinampa ni Erica na balang araw, ibabalik niya ang justisya para sa kanyang ama at sa lahat ng katulad nito na pinagsamantalahan ng mga mayayamang tulad ng mga Villarreal. Papa! Mahina niyang bulong habang pinupunasan ang luha. Ito na ang pagkakataon ko. Hindi na nila pwedeng ulitin ang ginawa nila sa iyo sa iba pang manggagawa. At doon mas lalo siyang napuno ng determinasyon. Ang kaso laban sa Villarreal Corporation ay hindi lang simpleng trabaho. Ito ay personal. Samantala sa kabilang dako ng lungsod, nakaupo si Chris sa loob ng kanyang mamahaling opisina. Kahit hating gabi na. Nasa harap niya ang report na ipinasuri niya tungkol kay Erica. At nang makita niya ang pangalan ng ama nito, isang dating empleyado na kanilang kumpanya, napakunot ang kanyang noo. Sandoval Ernesto? Mahinang sambit niya. So ito ang dahilan kung bakit handa siyang lumaban? Habang mas binabasa niya ang nakaraang record, isang bagay ang hindi niya maunawaan. Hindi niya maalala ang pangyayaring yun. Kung totoo ito, may pagkukulang nga ba ang kumpanya noon? Tanong niya sa sarili.
Ngunit agad din niyang itinaboy ang ideya. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Sa halip, umiti siya ng malimig. Kung personal ang laban niya, lalo itong magiging masaya.